Ilan lamang ito sa mga nararanasan ng mga taong may social anxiety disorder o yung tinatawag na social phobia. Hiyang-hiyang may makausap na bagong mukha at umaabot sa punto na naapektuhan pati pag-aaral, pagtatrabaho o yung mga tinatawag nating social experiences ay nalilimitahan kasi ina-avoid na nila yung pagmaraming tao to the point na talagang limitado ang kanyang paggalaw, limitado ang kanyang pakikisalamuha sa lahat ng mga tao. At the same time, magtataka ka na parang hindi mo siya maintindihan bakit ganoon yung kanyang ginagawa kasi nga talagang apektado yung mga social skills ng tao. Habang nakikipag-usap sa staff ng aming programa, di maikubli ni na Mark, Ursa at Ashley ang kanilang matinding kaba at pagkabalisa. Hindi raw basta-basta kaso ng pagiging mahiyain ang social anxiety disorder. Ang epekto raw kasi nito, panghabang buhay. Para mo na nang sinabi na na-diagnose ka ng hypertension. So, nagagamot siya na pre-prevent. Pero, hindi ibig sabihin, wala ka na hypertension. Malaking tulong din daw ang grupong binuo ni Mela at dalawa pa niyang kaibigan, ang Anxiety and Depression Support Philippines o ADSP. Ito ay samahan ng mga taong nakararanas din ng mga sintomas ng social anxiety disorder. For some reason, it was a huge help na I know na people out there, they understand what it's like. Na I'm not the only person who's like this. I'm not crazy. Sa support group na ito rin, nakahanap ng tulong ang mga kagaya ni na Mark, Ashley at Ursa. Bukod sa patuloy na suporta, malaking tulong din daw sa mga tulad ni na Mela, Mark, Ashley at Ursa ang tinatawag na group exposure therapy. Dito, unti-unti silang pinapakausap sa ibang tao para mabawasan ang kanilang matinding hiya at takot. Magandang umaga sa inyong lahat at ako si Rocco Nasino at andito ako at I'm very excited din dahil ngayon ko lang may experience to na makausap kayo. Ikaw si Mark. Kamusta naman, Mark? Ay lang. Alam mo, magmula nag-umpisa, napansin ko talaga siya yung mas talagang may nginig, mas may tense. Siguro naman, konting shake hands. Kaya? Siguro kaya mo yun. Kaya? Kaya. Sasamahan ko siya. Sige, yan. Sige, samahan mo na. Mark. Sige, go! Hi, papakilala ko sa yung kaibigan ko si Mark. Si Mark. Hi, hello. Ito, na-meet mo na ba kaibigan ko si Mark? Ang simpleng pakikipagkamay sa iba, nagiging dahilan daw para sila'y manginig at mautal. Sa unang tingin, tila parusa. Pero kailangan daw talaga nilang harapin ang kanilang kinatatakutan. Importante rin daw na matutunan nilang kontrolin ang kanilang mga anxiety attack. Natural sa atin na takbuhan o pagtaguan ng anumang takot. Pero kapag ito'y takot sa ibang tao, di lang ito mahirap iwasan. Napakalungkot pa ng labanan. Kaya naman para sa mga taong may social anxiety disorder, napakahalaga ang pag-unawa at suporta ng iba. Para habang hinaharap nila ang problema, alam nilang di sila nag-iisa.